Ayan guys, bali ang unit pala natin ay Toyota Wigo na automatic transmission. Ang issue pala nito ay ano siya, hard starting. Parang pag ini-start mo siya, yung starter hindi agad tumutuloy. Tapos yung ibang gagawin natin dito, palit ng fuel filter, change oil. Tapos titingnan natin yung kinabit natin na central locking kasi nagma-malfunction daw. So tignan natin kung yung actuator or yung module lang problema. Pero ito, pinaka priority natin na gagawin ay yung starter. Kasi ano niya, mahirap siya i-start. Parang hindi tumutuloy yung starting niya, parang nag-i-slide lang dun sa makina. Ayun, kung narinig nyo yon, ano lang siya parang nag-slide lang siya, hindi tumuloy. Isa pa. So ayun, yun naman ang gagawin natin dito. Ibababa ko muna yung starter assembly niya para ma-check up kung anong problema. So kakalasin ko na muna ito. Ayan guys, ito na yung starter motor ng Wigo. Ang bali, ang naging problema pala niya ay itong Bendix drive. So dapat kasi pag nag-load na to, umiikot na siya, hindi dapat sasabay ito, hindi dapat naiikot. Kaso nga lang, pag inikot siya, sumasabay na, kaya parang dumudulas. So ito yung pinaka pre-wheel. Ayan yung pre-wheel nya. Ito naman yung load. Ito, kailangan dapat pag niload to, hindi dapat iikot, hindi dapat maiiwan ito. So pag inikot mo to, pag nagload na, itong shafting naiiwan yung pinaka motor nya. So kaya dumudulas. So titingnan natin kung ano to, pwede pa siyang i-repair or papalitan na yung pinaka Bendix drive. Ayan, bali nalinis ko na pala yung starter at itong solenoid. Tapos i-assemble ko na lang para matesting na ang starter kung gumagana ng maayos. Ayan guys, kinabit ko na pala yung starter. Tapos ang gagawin ko naman ngayon dito, magpapalit ako ng spark plug. Tapos lilinisin ko na itong map sensor nya, saka magkasama kasi yung map sensor saka IET, pinagsama na siya dito sa sensor na to. Tapos yung throttle body, lilinisin ko na rin itong throttle body kasi sobrang ano na, carbon. So kailangan na nating linisin ito para mawala na yung mga bara nya. Tapos yung ano naman natin, yung fuel filter, bali nandito yan sa likod nakalagay sa may upuan. Ito yon. Ayan, so bali kakalasin ko rin yan para mapalitan ng fuel filter. Tapos additional na gagawin ko na lang dito, mag-change oil ako, tapos magpapalit ng drive belt kasi yung drive belt ano na rin, may crack na rin siya. So kailangan ko na ring palitan yung drive belt nito.
Ayan guys, bibigyan ko kayo ng idea pagdating dito sa throttle body kung kailan ba dapat nililinis ito. Ang throttle body dapat ay nililinis ng 40 to 50,000 kilometers para maiwasan natin yung pag-build up ng carbon dito sa may air control valve. Ayan guys, nakabit ko na lahat, tapos i-start na lang natin ito para ma-testing na natin. Ayan, okay na uli. Job done na uli from Autorad Automotive Technician.